Magandang gabi po sa ating lahat, mga kamanggagawa ko dyan sa may International Wiring System. So muli, narito na naman po ang grupo ng partido na nagkakaisang manggagawa upang magbigay ng ulat para dito sa ating nagaganap po nating eleksyon. So inaimbitan po ang lahat na makasali sa ating diskusyon at konting talakayan para lamang makapagbigay ng konting detalye sa nagaganap na eleksyon. Mula doon ay nais po namin paalam na kung maaari po ay paki-share, paki-like, paki-subscribe po ang ating page nang sa ganun ay maabot ng ating kamanggagawa ang mga kaganapan dito sa ating nagaganap na eleksyon. So ito po isang pamamaraan ng PNM para lamang ma-update ang ating mga kamanggagawa. So, lahat po ng ating mga kasamang watchers ay inimbitahan na makadalo dito sa ating talakayan. Ganun din po ang ating mga ka-opisyales. Pag-share po ng mga kasama nating manggagawa at ating mga iba pang kasama na pwedeng makatulong dito sa ating talakayan. So, habang inaayos po namin kasalukuyan, meron na po kaming data na naging resulta ngayon sa araw nito, as of June 14, meron na po tayong latest na update. So mamaya po babasahin isa-isa para lamang malaman ng ating mga kamanggagawa ang scores ngayong as of June 14. Ito pong iulit namin ay hindi pa siya official. Ang tawag po dito ay unofficial pa po siya. So kung may mga katanungan po regarding sa nagaganap na bilangan, sabi ko nga po kanina, ilatag lamang dyan sa may baba ng comment section natin, and then try po natin siyang sagutin. So ngayong araw na po, ito ay nakabilang po ang ating mga watchers na nakabilang po ang COMELEC na nasa may mahigit 339, 360, 72. 372 po na balota ang kanilang nabilang. Ito po yung nakaraan kalahati ang nabilang nila, tsaka ngayon nagbukas sila ng bago na box. So ang total po niya nasa 372 na bilang. Ang naging kinalabasan po ng ating bilangan, so sa araw lang po na ito sa araw na po ito nakakuha ang JC team ng 236 points, and then sa PNM po ay nasa may 136 points. Sa Vice Presidente po, ang JOCAP team ay nakakuha ng 205 votes, at sa Vice Presidente po ay 134, sa PNM naman po yan. So, yun po, hindi pa nakasulat yung ibang mga EXICOM. So, wala pa po siya. Hindi pa nailagay ng ating mga kasama dahil kasalukuyan pa po nilang inaayos pa isa-isa para lamang matiyak na detalyado ang ating mga inuulat. Ang mga inuulat po namin ay unofficial pa po. Unofficial votes po ang aming inuulat ngayong kasalukuyan. So, kung ito-total mo po siya ngayon, mula dun sa binanggit ko kaninang una, ang total po sa JC team as of June 14, Monday, ngayon po, meron na po silang 1,246 votes. And then ang PNM po ay nasa may 821 votes. Yan po ay sa pagka-presidente. Sa pagka-vice presidente naman po, ang JOCAP team ay meron na pong 1,067 votes. At sa PNM team ay nasa may 859 votes. Sa pagka-presidente po, meron pong 225 na lamang. At sa pagka-vice presidente naman po ay meron na pong 208 na lamang. Ayun po mga kasama. So yun po yung latest na resulta ng ating bilangan. So yung sabi ko nga kanina, yung iba pang mga tawag dito, iba pang mga posisyon ng ating mga opisyales ay hindi pa na itatali.
So, sa mga mabilisang panahon po, ibibigay namin siguro yon, maitali lang ng ating mga kasama kasi po talagang lagi namin binabanggit yung kalagayan ng aming mga watchers ay napakahirap. Hindi ko alam bakit umabot tayo sa ganitong sitwasyon na kung saan todo-todo yung sakripisyo po ng ating mga kamanggagawang watchers. Kahapon po naiulat ko na yan na kung saan bukas po niyan yung panggabing 10 to 6 siya po yung magwa-watcher ng umaga. And then lalabas pa siya ng alas 10 ng umaga. Pagkatapos po nun, papalitan siya ng isang 2 to 10, papasok sa planta para lamang bantayan ng ating mga boto ng mga gagawa. And then papasok pa po yung isang 2 to 10, papalitan yung papasok naman ng alas 10. Palitan po sila ng rotation. Rotation po sila ng schedules para lamang matiyak na makapagbantay yung ating mga watchers na may na nasa tamang proseso ang nagaganap doon sa loob ng ating bilangan. So, sa amin pong watchers na kasalukuyang binubuno o inaharap ang kalagayan ganito ay sumasaludo po ang sangalan ng buong partido na nagkakaisang manggagawa ay saludo sa inyong mga ginagawang sakripisyo sa panahon ngayon na tinitiyak nyo lamang na maayos, malinis, patas ang ating nagaganap na eleksyon. Bilang bahagi rin ng tulong ng partido na nagkakaisang manggagawa at bilang tulong ng mga manggagawa upang matiyak na wasto ang mga boto na kanilang binoto at mabilang ng tama kanilang mga boto. Natural lamang po at ito'y regulasyon na magrehistro ng isang petisyon lalo na't mayroon kang irregularidad na nakikita sa loob ng bilangan. Nung nakaraan po nabanggit na natin na ang irregularidad ay isang proseso para lamang matiyak mo na ang mga kaganapan sa loob ng bilangan ay may rehistro ng tama at naayon sa proseso ng COMELEC. So ang mga petisyon na ginagawa ay bahagi at proseso na kailangan masagot para lamang masabing nasa maayos at malinis, patas na halalan ng nagaganap. Ang mga watchers lamang po ang nakakapasok sa loob ng activity area kung saan nagaganap ang bilangan. May mga katanungan pong kami rin na mismong mga leader ng PNM ay hindi nasasagot batay sa kanilang nakikitang mga irregularidad. So nararapat lamang po na idaan yan sa isang proseso upang masagot din ng tama. Ayaw din naman po namin magbigay ng kuro-kuro, agam-agam o isang konklusyon na hindi akma batay sa mga investigasyon at mga ebidensyang ipapakita. Ang protesta po ay isang paglilinaw sa mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan at isinasampa sa isang lugar upang maimbestigahan at makita at masolusyonan upang maunawaan kung ano yung nagaganap sa loob ng ano yung nangyari at naganap sa loob ng bilangan. Doon po sa binabanggit ng ibang mga kasama natin kung ano nga ba ang tamang proseso at ano ang kahalaga ng pagpirma at ano ang pinipirma. Makabigay lang po ako ng konting pagkaalam sa ating Constitution and Bylaws. Sa binabanggit na papirmahan po, nasabi na atong nakaraan, ito ay karapatan ng isang manggagawa. Karapatan ng magbagawa na pumirma sa kanyang gustong pirmahan. Kung ang binabanggit ng kabilang panig na ito'y suriin, pag-aralan, na maaaring ikapahamak, tama po yun. Tama po yun. Ang tanong po ba, ang pinapapirma natin ngayon ay mali? Basahin pong mabuti ang laman. Ang laman po ng nakasulat diyan ay ang mga irregularidad na nagaganap sa loob ng bilangan. Natural lamang po na kailangan niyang ilinaw sa buong manggagawa dahil yan po ay tinatanong din sa amin ng ating mga kamanggagawa. Ang pagpirma po ay kalayaan. Nakaangkas ang iyong sahod, trabaho at karapatan. Nililinaw mo doon sa naganap na botohan na tama nga ba batay sa mga nakikitang irregularidad ang kanyang binoto ay tama nga ba at nabilang ng tama.
kailangan pong masagot yon sa tamang proseso. Ngayon, pinapaingat tayo para lamang masabing tama ang inyong pinipirmahan. Basahin niyo pong mabuti. Basahin niyo pong mabuti at dito ililinaw namin, ang pinapipirma po namin ay yung mga irregularidad na nakita ng mga watchers po natin. Hindi po ako ang nakakita. Hindi rin po ni isa sa aming mga slate. Meron po mga patunay ang ating mga kasamang watchers na nagsasabing mayroong irregularidad o pagkakaiba. Ang mga balota at etc. ang nakita pa nila doon sa loob ng bilangan. Ang pagpirma po ninyo ay isang proseso upang yan ay gumulong at magkaroon ng kasagutan sa inyong mga tanungan mula doon sa mga irregularidad na nakikita. Totoo po yung sinasabi ng Constitution and Bylaws. Ang nakalagay po sa Constitution and Bylaws, sa panahon ng may unyon ay hindi ka pwedeng magtayo ng unyon. Pero, sa ngayon pong nagaganap na eleksyon ay malaya ang sinuman na pumirma upang maitayo ang bagong unyon dahil matatapos po ang kontrata ngayong June 31. Kailangan po mayroong bagong unyon na iboboto ng manggagawa na siyang haharap sa July 1 na opisyalis ng ating unyon. Hindi po tayo nagtatayo ng bagong unyon. Dumaan po tayo sa proseso ng eleksyon para lamang matiyak na ang unyon na ating itatayo ay magsisilbi para sa ating kagalingan, interes, trabaho at karapatan. Itatayo po ang unyon sa usapin ng pagboto. Ngayon, bumoto ang manggagawa. Mahigit 3,800 ang bumoto. Nagtatanong ng mga bakit may irregularidad. Ito po yung sagot, yung proseso. Dito po mapapatunayan natin sa proseso kung ano ang dahilan bakit may irregularidad. Hindi po namin yan pwedeng sagutin ng wala kaming sapat na batayan. Kaya sa isang proseso ng legal, ipapadaan yan, kailangan lamang po ng pirma ng manggagawa. Dahil pagka ang opisyalis po ang nagtulak niyan, kulang po ang kanyang pwersa. Sa mga kasama namin na sa ilalim ng partido nagkakaisang manggagawa po ang magtutulak dahil kayo rin po ay bumoto. Kailangan nyo ang boto ninyo ay masagot sa mga katanungang tinatanong nyo sa amin. Sa CBA Constitution and Bylaws, sa Constitution and Bylaws po ng Union, sa binanggit ko kanina, bawal po talagang magtayo ng Union. Hindi po tayo nagtatayo ng Union sa ngayon. Kaya ang tinatayo po natin mga kasama, sumunod po tayo, ang ginawa po natin, sumunod tayo sa eleksyon. Sumunod po tayo sa prosesong legal. Walang illegal na nakikita po tayo. Ang pinapatunayan po lang natin yung boto natin ay nasa tamang proseso ang dinaanan. Ang Constitution and Bylaws po, idagdag linaw ko, pagka ikaw ay napatunayan na nagkasala, na nagtatayo ng union, ang magpoproseso po mo niyan, ang mga union officer din. Dadaan ka po sa isang grievance process. Mga opisyalis ng union po ang magtatakda niyan. Pag tinakda ng union, kung may desisyon, pupunta po yan sa Department of Labor, lalo na't hindi pabor sa manggagawa ang naging desisyon. Pwede pong mag-apila yung isang manggagawa sa Department of Labor para lamang matiyak. Uli, legal na naman na proseso yan na masabi natin na tama ang pagpapatanggol sa inyo bilang miyembro. Bilang miyembro po ng union. Tinatanggal ka sa union pagka ikaw ay kinasuhan ng disloyalty. Pero nakahang pa po yan hanggat walang desisyon. Walang desisyon ang Department of Labor o ang grievance panel na yan na ikaw ay napatunayang nagkasala. Pagkatapos po nun, kung ikaw ay napatunayang nagkasala, natural tatanggalin ka bilang miyembro ng union. Wala ka na po sa collective bargaining agreement. Hindi ka na bahagi ng collective bargaining agreement. Mula dyan ay magre-recommenda
ang sino pa man sa mga opisyalis ng unyon na nakaupo upang ikaw ay patanggal sa trabaho. Sa madaling sabi po, ang magre-rekomenda ang unyon at hindi ang management ang magtatanggal sa inyo. Sinasabi po na ang PNM ay siyang nagtutulak upang malusaw ang unyon. Pag-aralan niyo mabuti yung sinabi ko, mga kasama. Ang pagbabawas ng miyembro ay isang dahilan para mawala ang isang unyon. Hindi po namin kailanman wala sa prinsipyo ng partidong nagkakaisang manggagawa na magtanggal ng miyembro ng unyon. Karanasan na po namin yan. Ako po ay isa sa mga na-disloyalty at binaka ang disloyalty. 6 sa ating mga miyembro ng unyon ang kinasuhan ng disloyalty ngunit dahil nasa tamang linya tayo at wala tayong nilalabag sa batas, nanalo po tayo. Mga kasama, unawain nyo ang Constitution and Bylaws. Unawain nyo ang mga rules and regulation na pinapatupad sa ating Constitution and Bylaws. Yan, ang nakalagay po dyan ay ang pagprotekta sa manggagawa. Pinoprotektahan ng manggagawa at hindi sinasalang kung saan ay siya'y matatanggalan ng trabaho. Pinapaliwanag po namin mabuti ang anong proseso at anong trabaho ng unyon na magsisilbi dapat sa kanyang manggagawa. Wala po sa prinsipyo ng unyon na itinatayo natin bilang PNM ang magtanggal ng miyembro. Sa pinapaliwanag po nila ngayon, parang ang dating di nila matukoy. Di matukoy yung tuong proseso na ipinapatupad pagka mayroong disloyalty ang manggagawa na maaring katanggal mo sa iyong trabaho. Ngayon kung sinasabi naman nilang tayo ay naglulusaw ng unyon, nagtatanggal ng inako po, 15 hinawakan ng unyon nung nakarang panahon ng mga leader, tunay na leader, hindi po nila naisipang ipasara yan o magwelga. Wala pong ganun. Tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Ang sinasabi ng batas, pag ikaw ay may petisyon, maaari kang magpetisyon, bakit ngayon tinututulan? Ang papirmahan po namin, hindi lang sa PNM namin pinapipirma. Lahat po ng miyembro. Dahil ito'y bahagi ng proseso. Lahat ng miyembro ay maaring pumirma dahil yan ay legal at proseso. Pag may irregularidad, ang sabi sa batas, pwede kang magpetisyon. Ngayon, sinasabi nilang pinipigilan natin ng CBA na magkaroon ng CBA. Wala po sa interest namin na magkaroon ng pagpigil sa CBA. Ang pinagtatanggol po namin sahod, trabaho at karapatan, bakit namin pipigilan ng CBA? Nataon lamang po na ang eleksyon natin ay papunta ng CBA pero hindi yan sinasadya. Yan ay proseso na kailangang sundin. Mga kasama, aralin nyo mabuti ang papirmahan natin, mga kasama. Hindi po namin kailanman hinangad o pinapahamak ang mga manggagawa. Marami po tayong dapat matutunan, mga kasama. Marami pa po. Yun po yung binabanggit namin sa loob ng 10 taong pamumuno ng ating kalaban ngayon. Ano ba yung natutunan natin? Patungkol po sa CBA, sa Constitution and Bylaws. Kaya kung minsan nalilito yung manggagawa, pagka mayroong sinabing tatanggalin na, pagka may sinabing kailangan ganito, ganyan, mag-inquire po tayo. Sabi ko nga, kami po ay may copy ng Constitution and Bylaws, meron po kayong copy ng CBA, meron copy kayo ng Code of Ethics. Aralin po paminsan-minsan ang nilalaman noon. Doon po kayo magagabayan kung anong tamang hakbang na dapat natin gawin nang naaayon sa legal. Maging ang welga po ay may legal na proseso, hindi yan basta-basta ginagawa, mga kasama. Hakbang-hakbang na pamamaraan ng naaayon sa prosesong legal ang ginagawa po ng PNM. Ang iniwasan lang naman po natin pag tayo nagpapapirma na sa loob ng pagawain yung Code of Ethics. Bawal po talaga yan pagka kayo nagtatrabaho, kaya nga inahamon namin kayo sa libreng oras ni manggagawa doon kayo pumirma.
sa kalituhan ng ating mga manggagawa, doon tayo nagkakaroon ng problema. Nililito ang manggagawa, ano nga ba yung tamang proseso, padita-detalye ang mga binibigay na proseso, ideya. Pag-aralan po natin. Kami po yan maglinaw ng nilalaman ng ating Constitution and Bylaws. Kahit ganito lamang po sa loob ng 7 taong kung bilang miyembro ng manggagawa ng ating union, ay natutunan at nabasa sa isang panahon at inunawa ang nilalaman ng Constitution and Bylaws. Maging ang mga batas ng COMELEC, nagkaroon po tayo ng pre-con. Sa pre-con nilatag po ang proseso ng pangapetisyon. Maging ang Department of Labor, meron tayong mga kausap na taong makakatulong sa Department of Labor kung anong prosesong hakbang nasusunod sa panahon na meron kang nakikitang irregularidad. Kaya mga kasama, ito'y hamon sa ating lahat. Isang desisyon na kung saan pinagtatanggol mo yung sahod, trabaho at karapatan. Sa pamamagitan ng iyong pagboto, yun po ang inyong pagdidesisyonan sa araw na ngayon. Sabi ko nga, kung anuman ang kalalabasan ng ating eleksyon at desisyon yan ng manggagawa sa ngalan ng buong partido ng nagkakaisang manggagawa, yan po ay irerespeto. Ngunit kung may mga katanungan na kailangan ipadaan sa proseso, natural lamang po na yan idadaan natin sa proseso. Lahat po ng respeto ay binibigay namin. Lahat ng batas na sinasabi, sinusunod namin. Ang tanong lang po ba, lahat po ba ay sumusunod sa batas? Lahat po ba ay sumusunod sa proseso? Mga kasama, nung panahon na kami na disloyalty, naninindigan kami na pagka hinawakan mo yung tama, ay hindi ka mawawala sa linya at mananalo ka sa laban. Lagi po namin pinapaunawa sa inyo, mag-aral ng mabuti sa Constitution and Bylaws ng ating union. Marami pong mga pamamaraan na pwedeng iliis ang inyong pananaw sa isang mali, lalo na't hindi mo naintindihan ng nilalaman ng ating Constitution and Bylaws. Sa buong bilang ng manggagawa sa kasalukuyan, ilan po ba ang nakakaunawa ng Constitution and Bylaws? Kaya tayo may kalituan ngayon, natatakot na pumirma dahil hindi natin naintindihan ang nilalaman ng Constitution at magiging tatakbuhin ng Constitution and Bylaws. Sino yung may hawak po ngayon? O ilan ang may hawak ng Constitution and Bylaws na ngayon? Sa oras na ito, ilan sa mga manggagawa natin ang hindi nakakaunawa sa Constitution and Bylaws? Sino po ba ang dapat na nagtuturo ng nilalaman ng Constitution and Bylaws? Sinasabi sa batas ng Constitution and Bylaws, bawal ang sino man na magturo ng pang-edukasyong pang-unyon habang umiiral ang isang unyon, habang may unyon, nang walang kinalaman ng unyon. Yun po yung isang batas. Sabi po sa isang batas, bawal kang magturo ng isang pag-uunyon, ng pag-aaral sa unyon, nang walang kinalaman ng pamunuan ng unyon. So, ibig sabihin po nun, ang union dapat lamang ang nagtuturo ng Constitution and Bylaws. Ngayon, kailan po kayo huling nag-aral ng Constitution and Bylaws? Ilan po bang napaaral natin sa Constitution and Bylaws? Mga kasama, sa kanila nanggaling, suriin ninyong mabuti. Pag-aralan niyo pong mabuti. Tama po yun. Tama rin po na pwedeng matanggal ang manggagawa pag yan ay nirekomenda ng unyon na lumalabag ang manggagawa sa batas ng unyon. Tama po yun. Ang tanong po ba, ang pinapirma natin na petisyon para lamang matiyak at masagot yung katanungan ng ating mga watchers na nakikitang irregularidad, bawal po ba? Narito po kami ngayon, mga kasama. Maglatag po kayo ng komento sa ating mga page na ito, sa page na ito upang itanong at kakayanin po namin isagutin ng naaayon sa Constitution and Bylaws.
Kung wala po kayong Constitution and Bylaws, pumunta po kayo sa mga opisyalis namin. Paggagawa po namin kayo ng Constitution and Bylaws. Ang Constitution and Bylaws po ay ginawa ng mga manggagawa kasama ng mga opisyalis at pinapirma ng mga opisyalis at pinirmahan ni ratify ng buong majority ng manggagawa dahil ang batas na yun ay magsisilbi at magbabantay sa mga opisyalis ng unyon, magtitiyak sa gawaing pag-uunyon, nagsasabi kung ano ang obligasyon ni manggagawa sa unyon. Doon po nakalatag lahat sa Constitution and Bylaws ang lahat ng mga para sa ikabubuti ng ating unyon. Kaya kasama mga manggagawa po namin, may panahon pa po. Huwag padala sa takot. Manindigan bilang isang prinsipyadong manggagawa ng naaayon sa tama't legal. Hindi po management ang magtatanggal sa atin pagka nasa proseso ng Constitution and Bylaws ng disloyalty. Rekomendasyon po yan na manggagaling sa union dahil hindi ka na nga kasama sa collective bargaining agreement. Hindi ka na bahagi ng collective bargaining agreement dahil ikaw ay na-disloyalty. Ulitin ko lang po, ang pinapipirma po namin ay malinaw, Tagalog, naiintindihan ng lahat. Mga nakitang irregularidad sa panahon ng bilangan. Yan mga kasama, ulit, nananawagan po kami na suportahan ang laban ng partidong magkakaisang manggagawa. Hindi na po ito interes namin bilang wala po kaming pansariling interes na para lamang ginagawa namin to ay para maupo sa union. Hindi po, nasa stage na po kami na kung saan itatayo natin ng union na siyang magsisilbi para sa kagalingan at interes ng manggagawa. Ang bote na po ang binabantayan namin dito. Bilang kami na tinalaganin yung mga opisyalis ng union, hinabol bilang opisyalis ng union, natural lamang po na ipagtatanggol namin ang inyong boto dahil yun ay isang obligasyon o tungkulin ng isang opisyalis na mailinaw sa inyo at magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan na ibinabato rin naman sa amin. Kung hindi po yan namin gagawin, hindi po namin masasagot ang inyong mga katanungan. Kaya kailangan natin pumirma upang maproseso yan sa legal at masagot ng tama ng mga taong dapat sumagot dyan. Dahil sinabi mo nga po, wala po kami sa aktual na bilangan. Tanging mga kasama nating watchers na ilang beses na rin nag-ulat dito sa ating page ang nakakakita sa nagaganap na bilangan sa loob ng activity area. Nagbatay lamang po tayo sa mga ebidensyang kanilang pinapaabot. Kaya natural lamang po, obligasyon natin o tungkulin na iproseso ang lahat ng impormasyon na ibinabato sa atin ng ating mga watchers. Sige po, magdagdag po tayo ng mga kasama nating makakasama sa talakayan para lamang po makakabahagi natin sa ating mga discussion. Si kasamang vice po ang dadagdag natin. Dali lang po, medyo ayusin natin. Mayroon bago po yun, marami na po tayong viewers, kailangan din naman natin silang batiin, then shout out daw po. Wait lang po. Ayan po. Tingnan natin si kasamang rap. Magbati-bati muna tayo. Si Rosalie Miranda, magandang gabi po. Magandang gabi po, Rosalie Miranda. Pabs Bermudo, magandang gabi po.
Ariel, magandang gabi po. Magandang gabi po, Pres. Ayun, At sa nandito kasamang Rap Mendoza ang tumatayong Vice Presidente ng Partido ng Kakaisang Manggagawa. So, isa po siya sa makakasama natin sa talakayan, magbigay ng konting ano tawag dito, report magandang sa gabi ating po, Pres. Uli. At sa mga kapwa po nating manggagawa. Gaya po ng sinabi namin ng ating presidente, tuloy-tuloy po ang ating pag-uulat sa mga manggagawa ukol sa nagaganap na bilangan ng Unyon ng IWS. Kanina po, nag-update po ang ating presidente regarding sa resulta ngayong June 14, Monday. Ang joke po ay may kabuwang bilang na 1246. Sa PNM naman po, Presidente, 821. Lamang po sa pagka-presidente si Joel Jocap Kapunpon, 425 unofficial tally. Sa vice naman po, si Tamina ay may kabuwang bilang na 1,067 unofficial tally. At ang inyo pong lingkod, Rapi Mendoza, 859. Lamang po ang sa pagkabisi itong si ng 2 unofficial tally po. Karagdagan lang po mga kamanggagawa regarding po pakirmahan na umuusad sa buong manggagawa. Ang papirmahan po nito, batay po sa aking pagbasa doon sa nilalaman nito, ito po ay mga irregularidad na nangyari simula nung mag-umpisa po ang bilangan. Meaning, ito po ay ni-report ng ating mga watchers. Lahat po ng mga irregularidad ay idinukumento ng ating mga watchers. Salamat po sa pagsisikap ng ating mga watchers para bantayan ang boto ng mga manggagawa. Gaya po ng aking sinasabi, ang pagbabantay po nito ay hindi na po yung pagbabantay sa boto ng PNM lamang, kundi ang pagbabantay po na gagawin ninyo ay bantayan ang boto ng buong manggagawa dahil nagsakripisyo po ito, naglaan ng oras, di nararapat lamang po na bantayan ang boto ng manggagawa. Salamat po sa mga watchers. Sa aking pagtingin, ang papirmahan na ito ay nagpapakita lamang na kailangan nating suportahan upang maliwanagan ang buong manggagawa sa mga irregularidad na nakita ng ating mga watchers. Ito po ay idadaan sa prosesong legal. Ito po ay karapatan ng buong manggagawa. Ngunit tama po, panggit nila, kung may papirma na ganito, basahin po natin ng maigi at ang nilalaman. Sabi ko nga po, ang nilalaman nito patay sa aking pagkabasa ay mga irregularidad na nangyayari sa loob ng ng COMELEC, sa loob ng activity area, na kung saan ang activity area nung nakarang eleksyon ay naging makasaysayan. Ngayon, makasaysayan na naman po uli. Mas lalo pong makasaysayan ang eleksyon ng IWS Union ngayong 2021. Simula pa lamang po ay nakita na natin ang pagkukulang sa gaganaping plan. Wala pong funds. Ganon din po, nung idala na po sa activity area, ang hinihiling natin na i-review yung CCTV,
magkaroon tayo ng padlock, i-packaging din po para for security ng mga balota. Ibig sabihin, natitega yung mga balota, alam natin na yung activity area, mayroong makasaysayang pangyayari regarding sa naganap na eleksyon noong 2016. Ayaw po natin maulit yun, mga kamanggagawa. Subalit sa prosesong umiiral sa ngayon, kayo na po ang mag-isip kung ano ang hahantungan ng boto ng buong manggagawa ng IWS Union. Ang papirmahan ay kailangan sa proseso. Kung proseso po ito, lahat po ng irregularidad para protektahan ang inyong boto, kung kayo po ay pinipirma, meron pong sasagot dito. Lahat po ng binanggit ko kanina, padlock, CCTV, pagbabago ng posisyon ng mga balota before and after, Sabado at Linggo, ay maililinaw ng ating mga COMELEC officer kung ano nga ba ang nangyari sa mga balotang ito at ano nga ba ang inabot ng mga ilang araw na series na natenga ang balota sa loob ng activity area. Makasaysayan eleksyon ng IWS sapagkat hinigitan pa po ito ang eleksyon sa national o sa barangay man lang. Alam po ito ng ating kasalukuyang presidente ng Union na si Joel Jocap Capunto na ganito kabagal ang usad ng bilangan. Nakalulungkot lang po yung mga pre-conference na inasahan natin na nandun siya para matiyak na mapag-usapan, magiging maayos, tanggap-tanggap ang gaganaping eleksyon ng mga manggagawa ng IWS Union sa usapin ng eleksyon hanggang sa bilangan. Kailangan din silang maglinaw. Kung gugustuhin lamang po nila, kami po, ang aming page ay public po. Ibig sabihin, gusto nating ilinaw sa buong manggagawa, sa ating mga kaibigan, magulang, na nagtatrabaho po ang kanilang mga anak, mga apo, o mismong mga anak na po ng ating mga manggagawa sa IWS. Wala po tayong tinatago. Kung sa paglilinaw po, pwede rin namang sagutin ang aming mga inilalatag sa inyo. Bukas po kami, Ginoong Joel Capunto, na maglinaw din po kayo in public para maliwanagan din po ang mga manggagawa. Kasi sa bahagi po namin, ang amin lang mailinaw o maintindihan ng mga manggagawa ano na ba yung inabot ng eleksyon natin ngayon, ano na ba yung inabot ng bilangan natin ngayon. Ang amin po, ang boto ng manggagawa ay sagrado. Bumoto rin po ako, pero subalit ganyan po yung prosesong aking nakikita, ako po ay lubos na nababahala bilang isang botante rin. Sana po, ipapagbigyan ng aming hiling na wag naman po sa page ninyo lang. Doon kay Ginoong Ryan Francisco, na doon po kayo naglilinaw. Malinaw po siguro at mas manakabubuti maglilinaw po tayo in public. Kaya inihingi po natin ng isang maayos na paglilinaw sa buong manggagawa ng IWS at sa buong komunidad, hindi lamang po dito sa Tarlac, kundi sa ibang bayan na kung saan mayroon din po tayong mga kamanggagawang nagtatrabaho dito. Sagutin po ang mga katanungan ng ating mga manggagawa. Gumawa rin po kayo paglilinaw. Kung pwede po, kaya po ng ginagawa namin, naka-public po. Pres, po. Sige po. Yung mga comment po kasi batay sa ating kasi gusto raw pong pasalamatan natin. Salamat po.
Kung yan po yung gusto nyo, edi araw-arawin ko po kayong pasasalamatan. Pero sana yung aking pasasalamat, ganun din ang pasasalamat ng buong manggagawa sa inyo. Kung paano po kayo magdaloy, manungkulan bilang espesyales ng Comelec ng Union sa IWS. Ang Constitution and Bylaw, ang Comelec ay ginawa po yan ng tama buong manggagawa. At may pananagutan din po ang mga Comelec sa mga manggagawa kung hindi po ito nagagampanan ng maayos ang isang opisyales bilang Comelec. Makapangyarihan po ang mga manggagawa. Sila po babantay sa inyong pamumuno bilang tumatang mga Comelec. Binabati ko po kayo kasi nakabantay po ang inyong mga pamilya, mga anak, kaibigan bilang ng Comelec. Inahamon ko ito bilang mga Comelec para naman po pasasalamat ni hinihingi ninyo. Lubos-lubosin ko na po. Kung magiging tapat po tayo sa ating mga kamangka, ang hinihiling po natin, CCTV na siyang maglilinaw sa mga araw saan natake ang mga balota sa loob ng activity area. Hinahamon ko rin po kayo na kung maaari, mag-public din po kayo. Public page, maglinaw sa buong manggagawa na ginagampanan ng Comelec ang kanyang tungkulin bilang isang opisyales na nagbibilang, nagbabantay ng boto ng mga manggagawa upang maalis din ang agam-agam ng buong manggagawa ng IWS. Muli po, mga kamanggagawa, ako po at ang inyong presidente, hanggat hindi po natatapos ang bilangan, ay kami po ay mag-uulat sa inyo. Hindi na po kami umaasa pa na lumamang. Ang inaasahan na lang po natin ay magkaroon ng maayos, tanggap-tanggap na eleksyon ng IWS sa loob ng Workers' Union. Muli po, isang magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga officers ko po sa PNM, magandang gabi po. Sa mga watchers po na walang sawang nagbabantay sa boto ng mga manggagawa, hindi po sila nawawalan ng lakas. Kahit po sila ay pagod na, ay ginagampanan pa rin po yung kanilang tungkulin para bantayan ang boto ng buong manggagawa upang tignan din yung proseso na nagaganap sa loob ng bilangan. Pres, magandang gabi po. Magandang gabi sa manggagawa ko. Mabuhay po kayo. At isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kamanggagawa ng IWS Workers Union. Naway maging matiwasay, maayos, katanggap-tanggap ang bilangan dyan sa IWS Workers Union. Gandang gabi po. Salamat po ng marami kasamang rap sa iyong mumunting ulat. So, ingat po kayo dyan and God bless lagi. Salamat po, Pres. Ayun po ang ating kasamang si Rapi Mendoza na kasama sa PNM na tumatakbo bilang ating Vice Presidente. So magbati muna tayo ng ating mga watchers para lamang si Rosalie Miranda, magandang gabi po. Rachel Yabut, magandang gabi po sa inyo dyan. Macmac Martinez, magandang gabi po sa inyo dyan. Si Fernando Camacho, magandang gabi po. Si Romel Maniago, magandang gabi po. Si Kat, na isa nating watchers na nakapagbigay ng ulat ng isang gabi. Magandang gabi po sa inyo dyan, kasamang Kat, na isang napaka resipyadong watchers. Given na napakahirap ng gawain, nagampanan niya po yung isang tunay na watchers. So ito po yung interest na, hindi niya sariling interest, ito po yung interest ng
sa ngalan ng interes ng manggagawa na bantayan ng kanyang boto, mabilang ng tama. So saludo po kami sa lahat ng mga watchers natin, hindi lang kay Ate Kat, maging sa iba pa nga nating mga watchers na handang magsakripisyong tapusin ang bilangan para lamang sa interes ng manggagawa. Ayun po. Si Remy Aquino, magandang gabi po sa inyo, Remy Aquino, Madam Remy. Jason Dueñas, magandang gabi po. Tsaka si Ami Diamante Martinez, magandang gabi po sa inyo dyan. Christian Guevara, magandang gabi po. Jan Romel, magandang gabi po. And then may mga message po yung ating mga kasapamanggagawa. Pag-ibasa na lang po. Si Ferds Lundang, magandang gabi po sa inyo dyan. Si Fidel Guinness, ito po, isa pa pong bagong watchers natin na galing pa ng Hirona. Pabalik-balik po kahit na panggabihan, pupunta po ng activity area para lamang mabantayan ng ating mga boto. Si kasamang Fidel, Talan, napakataas ng inyong moral. Salamat po sa inyong mga sakripisyo. Saludo po ang buong, sa ngalan po ng partido ng nagkakaisang manggagawa, saludo sa inyong mga watchers. Yan po. So yun po, balik po siguro tayo sa talakayan bago man lamang matapos ang ating program kasi umabot na naman po siya ng may isang oras. Kinakaya po natin hanggat maaari sana konting oras lang para ma-view ni manggagawa yung ating mga update na ginagawa. So anyway, kung pagtyagaan niyo na lang pong panoorin ang ating page, then paki-like, paki-subscribe po, and then paki-share na rin sa ating mga kamanggagawa kahit paano ma-update po sila. Kasi 4,000 manggagawa ang kailangan ma-update po dyan. So sa ganitong pamamaraan, nakakatulong naman po siguro kahit paano na ma-update ang ating mga kamanggagawa sa ating nagaganap na bilangan. So yun po. Then po, dagdagan ko po yung binanggit ni kasamang rap patungkol doon sa COMELEC na kasalukuyang sila din ay sabi nga ng iba dyan may sakripisyo din. Totoo naman po, ang COMELEC ay isang mabigat na gawain. Kung gusto nga natin sabi natin nung nakaraan makatulong magdagdag ng watchers. Ang sa amin naman po ay bukas ang aming partido na magbigay ng isang voluntaryong COMELEC na handang magsakripisyo para sa isang malinis na halalan. Subalit wala po sa amin ang kapangyarihan. Ang nagtatakda po ng COMELEC ang Pangulo ng Union. Pero sa aking pagkakaalam na proseso, yan ay pinapaalam sa buong kasapian kung sino ang gustong mag-COMELEC. So, demokratikong proseso ang pagpili ng COMELEC. Subalit, sa isang banda, ang nagdidesisyon pa rin ay ang Pangulo kung sino ang tatalaga niya bilang COMELEC. Sinusuri pong mabuti ang mga COMELEC officers na yaan. Ayaw ko pong mag-pinpoint ng pangalan, mag-drop name ng pangalan ng isang tao. Kilala niyo po kung sino ang mga COMELEC na yan. Kilala din natin kung sino yung mga COMELEC na yan. Nabanggit po ng isang COMELEC watchers natin, isa kasamang kabatch ko. Opo, totoo po yun. Pero nagbabatay pa rin po tayo sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Magkakaiba po ang pagtingin, pagkausapin ng prinsipyo at paninindigan. Kaklase mo man yan, kamag-anak mo man yan. Ngunit pag ikaw ay may isang mabigat na katungkulan o isang mabigat na gawain na ipapatong sa iyong balikat, natural lamang po, kailangan alisin muna ang pagiging kamag-anak, ng pare o ano paman sa ngalan ng mga manggagawang humihingi ng isang malinis, maayos at payapang halalan. Pinapairal po dito sa panahon na ito ang isang tunay na prinsipyo at tunay na paninindigan na magsisilbi para sa kaayusan ng ating eleksyon. Mga kamanggagawa ko, nasa iyo na po ang pagsusuri ng mga bagay-bagay. Alam ko naman ay kaya ninyong umintindi sa nagaganap sa ating eleksyon. Mag-aral po tayo ng Constitution and Bylaws. Pag-aralan po natin, sabi ko nga, meron po tayong mga kasamang opisyalis na nandyan po sa paligid ninyo. Pwede po kayong makahingi dyan at kami naman magbibigay sa abot ng aming makakaya. Provide po namin ang Constitution and Bylaws para lamang kahit paano mabuksan natin na pag-aralan. Kung kinakailangan magkaroon kami ng konting gabay dyan, bukas po ang pamunuan bukas po ang grupo ng partido ng nagkakaisang manggagawa upang maglinaw sa nilalaman ng batas ng Constitution and Bylaws.
So muli mga kasama, aking pinapaabot, ang papirmahan po namin ay hindi illegal. Yan po ay legal na proseso na hindi magpapahamak sa inyo, kundi kasagutan po yan dun sa mga boto ninyo na kung saan may napansin mga irregularidad ang ating mga watchers. Prosesong kailangan sundin na naayon sa batas ng COMELEC, batas ng eleksyon na kailangang ipatupad. Na doon mga kasamang manggagawa, pagsamantala muna natin puputulin ang ating programa. Lagi po namin abilin sa buong kasapian ng ating manggagawa na nasa loob ng unyon, magkaisa, itindig ang tunay na unyon na magsisilbi para sa tunay na kagalingan at interes ng manggagawa sa usapin ng sahod, trabaho, karapatan at benepisyo. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng manggagawa. Mabuhay ka, manggagawa ng IWS.